Pilipinas ay sagana sa mga likas na yaman. Mapadagat man o malalawak na mga lupaing agrikultura, hindi namumulubi ang ating bansa pagdating sa magagandang tanawin. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring mga pagsubok ang ating kinakaharap, lalo na pagdating sa kahirapan. Kaya Pilipinas at buong mundo tutok na sa bagong programang Kakampi ng Masa. Ngayong araw, tututukan natin ang mga pag-aksyon laban sa kahirapan at ang sektor ng agrikultura. Ako po si Tony Chavez. At ako naman si Diane Querer. Ito ang Serbisyo Muna sa PTV. Bumababa ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagugutom at naghihirap sa bansa. Bumaba ang poverty rate ng bansa sa nakalipas na 2 taon. Bumaba ang poverty rate ng bansa ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Hindi maikakaila na malaki ang problema ng ating bansa sa kahirapan. Sa kabila ng mga kabi-kabilang mga programa, nananatili itong kanser na sumisira sa ating lipunan. Upang tugunan ang problemang ito, nilikha ang National Anti-Poverty Commission o NAPC. Ngayong araw po, makakasama natin si LIDA Convenor Secretary Lope Santos III. Magandang araw po, Secretary Lope Santos. Welcome po sa Serbisyo Muna sa PTV. Binabati ka namin, Secretary, dahil ito po ang unang taon nyo bilang lead convenor o secretary ng National Anti-Poverty Commission. Now, sa inyong pag-upo bilang secretary o lead convenor ng National Anti-Poverty Commission, so far, ano yung pinakamalaking achievement ng inyong pamumuno dito sa National Anti-Poverty Commission? Masasabi natin, kauna-unahan yung ginawa natin na pagbabalik ng mandato ng National Anti-Poverty Commission. Ginawa natin kung ano yung ayon sa batas. Una, binalangkas natin yung National Anti-Poverty Action Agenda kasi yan yung mandato sa atin ng batas na dapat meron tayong ganyang action plan. At pinalakas natin yung partisipasyon ng mga batayang sektor. May mga basic sector Oo, natin. yung mga basic sector natin. 14 yan. Pinasigla natin yung coordination sa mga national government agencies at ganoon din sa mga local government units. Pinalakas din natin yung kapasidad ng National Secretariat. So nagsimula tayo na pagpapalakas ng mga institusyon within the framework of the National Anti-Poverty Commission in accordance with the Social Reform and Poverty Alleviation Act. So, ibig mong sabihin sa loob ng isang taon, maganda yung participations ng batayang sektor? Yeah, oo, malakas at masigla. Nakita nila yung kahalagahan ng kanilang kontribusyon sa ating komisyon para doon sa pagpababa ng insidente ng kahirapan sa ating bansa. Okay. Ngayon po sa kasalukuyan na Secretary, ano ang poverty incidence ng ating bansa at alin pong sektor ang masasabi natin pinakamahirap? Malaki pa rin ang poverty incidence natin sa kasalukuyan. Ito ay nasa 18.1% na naitala noong 2021 at ito yung ating baseline. Pero kung titingnan natin yung nakaraang 25 taon na naitayo ang National Anti-Poverty Commission, mula 33% ay bumaba ito ng 16.7% noong 2018. So, ibig mong sabihin malayo? From 33 to 18%? To 16.7% actually noong 2018. Kaya lang, nagkaroon tayo ng pandemic, kaya umangat uli ito ng 18.1%. At ang target nga ng ating Pangulo ay ibaba ito ng single digit by 2028. Pero natutuwa tayo, itong initial estimate na ginawa ng NEDA PSA, yung first quarter ng 2023, ay muli tayong bumaba from 18.1 to 16.4%. In terms of sector, yun ding pagtatasa ng PSA, ang pinakamahihirap na sektor natin ngayon ay number 1, ay yung mga mangingisda. Pangalawa, yung mga manggagawa. At pangatlo, yung mga pamilya na naninirahan sa rural areas. No? Kung yun ang pinakamahirap sa sektor natin, anong rehiyon sa ating bansa ang pwede natin masabing pinakamahirap? Ayun pa rin dun sa Family Income and Expenditure Survey noong 2021, ito ay ang BARM. Ang BARM pa din, pangalawa yung Caraga,
then sumunod yung Region 8 and Region 5. Ito yung mga region na sinasabing mas mataas yung insidente ng kahirapan. Pero natutuwa tayo, dito sa BARM ay bumaba ang poverty incidence kahit na nagkaroon ng pandemic because of the peace and order improvement. Bumaba tayo ng halos 20% ng poverty incidence. Ito yung from 2018 to 2021. It's a very significant poverty reduction at kinongratulate nga natin dito ang BARM nung nakipag-usap tayo kay Chief Minister Murad. Okay, dito po sa National Anti-Poverty Commission po or NAPC Secretary, ano ang pinaka-focus area nyo para sa poverty reductions? Unang-una na, bukod dun sa dalawang sektor na yan, ang pinag-uusapan natin ng convergence ay kasama na itong mga informal settlers sa mga urban communities, yung mga communities in danger zone areas, yung mga communities dun sa tinatawag na GIDA areas o yung geographically isolated and disadvantaged areas at syempre yung mga vulnerable indigenous peoples communities. Ito yung mga pangunahing komunidad na nakikita natin na dito rin yung mayroong kakulangan sa kuryente, sa tubig, road network, health services, and other basic services. Secretary, meron po tayong tinatawag na Anti-Poverty Reduction Plan. So, ano ang ikwento nyo nga po sa amin kung ano ang sa kasalukuyang ginagawa at kung paano ito makakatulong sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Mandato ng National Anti-Poverty Commission na magkaroon ng National Anti-Poverty Action Agenda. Ito ay nakatuon sa economic dimension, social dimension, ecological dimension, at governance dimension. In addition, meron pang another law na nagsasabi na Magna Carta of the Poor. Ito naman ay tumutugon dun sa 5 fundamental rights ng mahihirap at tinututukan din natin ito. Ito yung tungkol sa adequate food, education, employment, housing, and health services. And then, alin ba sa mga local government unit ang nag-i-implement nito? Actually, lahat, no? Mandato para sa lahat ng local government units na magbalangkas ng kanilang Local Poverty Reduction Action Plan. Kung kaya tayo naman ngayon ay nakipag-ugnayan na sa Department of Interior and Local Government. We have joint memorandum circular para sa formulation and implementation of Local Poverty Reduction Action Plan. At marami na rin tayong local government units na nakausap at nabigyan ng orientation, consultation tungkol dito sa Magna Carta of the Poor. At hindi lang yan, kasama din natin ang mga Regional Development Council sa pagtutulak nito RDC. para sa localization ng Magna Carta of the Poor. Ano po, Secretary, sa palagay nyo ang pinakamatinding issue na kinakaharap ng basic sector? At ano ang ginagawa nyo para matugunan ang problemang ito o ang mga isyong ito? Alam mo, 14 na batayang sektor ang nasa NAPC at lahat sila ay mayroong mga priority agenda. Dahil nagawa tayo ng action agenda, nailagay na natin lahat yan. No? Pero overall, kung ang titingnan natin ng pansin ay ano ba yung mga talagang prioridad nila, nandun pa rin sila sa usapin ng Magna Carta of the Poor. Yung 5 fundamental rights pa rin ay encompassing to all 14 sectors. So yan yung agenda nila. Pagkain, trabaho, edukasyon, kalusugan, at yung kanilang representation and participation in all governance level. Ang tingin nila, pagka in place lahat yan, ay yung meaningful representation and participation nila, magagampanan nila. At pagka gumanap sila dun sa kanilang trabaho na yan, ang tingin din nila ay mas makakatulong sila. Ano po ang mga hamon na kinakaharap ng National Anti-Poverty Commission sa pagganap nito sa kanyang mandato? Well, una, yung resources, malaking hadlang kung ang budget ng komisyon ay kakunti. While we have the institutional readiness, we have the institutional mechanism, kumbaga, kung ito ay sa bihikulo, kailangan mo ng maraming gasolina para marami kang maabot na lugar at maipatupad na programa. So number 1, resources. Pangalawa, yung aming effectiveness pagdating sa
implementation ng aming mandato, yung policy advisory, yung program monitoring, but it falls back again dun sa usapin ng resources. Marami tayong plano, marami tayong gustong gawin, pero ikaw ay limitado ng resources. But yan yung malaking challenge at yan din naman yung aming maraming kailangan gawin. Kailangan namin magkaroon ng resource mobilization, kailangan namin magkaroon ng complementation dun sa mga existing programs ng ating pamahalaan, dun sa ibang institutional framework, so we can still do what are mandated for us. So nabanggit nyo yung resources, kumusta po ang budget natin for 2024? Well, medyo nabawasan tayo, pero ang maganda naman dito ay nagdagdaga naman yung mga poverty reduction programs. Okay, Secretary, paano po nakakatulong ang National Anti-Poverty Commission dito sa bagong programa ng ating Pangulo na Bagong Pilipinas? Hindi lang ito patungkol sa National Anti-Poverty Commission. Ito ay patungkol sa buong pamahalaan. At naniniwala ako na makakatulong ang lahat ng ehensya sa Bagong Pilipinas kung gagampanan naming lahat na maipatupad ng malinaw at epektibo, episyente ang aming mga mandato. Gawin lang namin yung aming mandato, ipatupad lang natin ang maayos yung ating mga programa. Yan na yung malaking contribution natin sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po kay Secretary Lopez Santos, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission sa pagbibigay ng pagkakataon sa atin na makapanem siya. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat, Ka Tony. Mga kasama, manatiling nakatutok dahil magbabalik ang bagong kakampi ng masa. Ito ang serbisyo muna sa PTV. Ako po si Dominic Albelor mula sa lalawigan ng Camarines Sur. Lumaki po ako sa syudad ng Iriga. Ano ba ang aking kwentong PTV? Alam niyo po, hindi ko po malilimutan sa buong buhay ko habang ako ay nabubuhay ang malaking pagpapasalamat dito sa PTV dahil dito po sa network na ito ay dito natupad yung matagal ko na pong pinapangarap na maging isang news anchor. Mahigit 2 dekada po ako sa broadcast journalism. Dati po akong reporter, producer. Ang nilulook forward ko lang po dito sa istasyon, sa PTV, ay talagang magkaroon ako ng pagkakataon pa na magawa yung mga gusto kong storya dahil ang strength ko po ay talagang paggawa ng mga documentaries. Malaking karangalan po na maging bahagi po ng People's Television Network dahil nagiging instrumento po ako para talagang maipalaganap yung mga programa ng pamahalaan na kadalasan hindi po nabibigyan ng pagkakataon sa ibang mga mainstream media. Sa ani ng sining ng bayang malikhain, itatanghal natin ang yaman at ganda ng kulturang Pilipino. Nakikiisa ang inyong pambansang TV sa masayang pagdiriwang ng pambansang buwan ng sining. Nagbabalik ang serbisyo muna sa PTV. Ang agrikultura ang isa sa pangunahing tinututukan ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kaugnay ng adhikaing ito, makakasama po natin sa araw na ito si Karoy Mahinay. Siya po ang presidente ng DAMBA o ang damayan ng mga manggagawa, magsasaka at mangingisda sa bansa. Karoy, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po at sa lahat ng mga magsasaka. At ito ay magandang pagkakataon upang maihayag namin ang adhikain ng mga magsasaka sa ating bansa. At kaugnay na nga po niyan, Karoy, sa tagal na po ng panahon na isinusulong po ninyo ang karapatan ng ating mga magsasaka, ano po sa tingin niyo sa kasalukuyan ay pinakamalaking pagsubok pong kinakaharap po ng ating mga magsasaka? Ang pinakamalaking pagsubok sa totoo lang ng ating mga magsasaka
ay yung tinatawag namin na rice tarification law, no? Kasi yung rice tarification law ay essentially, sa totoo lang, ay yan ay importation law, no? Na hindi lang bigas, kundi hanggang ang lahat ng mga agrikulturang produkto ng ibang bansa ay ni-export dito sa atin, ni-import natin sa punto ng legal at marami yung tinatawag na illegal. Ang ano niyan, ang dulo niyan, lugi-lugi ang ating mga magsasaka. Sila yung nawalan ng trabaho, ng hanap buhay. Sa kabilang banda, yung mga magsasaka sa ibang bansa, katulad sa Thailand, katulad sa Vietnam, katulad sa India, na kung saan tayo ay umaangkat ng bigas at iba pang mga agricultural na produkto, ay sila yung nabubuhay, no? At ang katotohanan niyan, pagkibo pa lang na hindi pa nga naaprubahan yung rice tarification law, ay bumaba kaagad ang presyo ng bigas natin hanggang sa 10 piso ang 1 kilo. Pero ang gastos ng magsasaka during that time, nung panahon na yan, ay umaabot po sa 15 pesos ang kilo. Ang luging-lugi. Kaya malinaw na yung mga magsasaka natin, ang kanilang lupain doon sa lupa na naigawad po ng Department of Agrarian Reform, minabuti nila na ibinta yung lupa. At ang nakabenepisyo doon sa ganong klaseng sitwasyon ay yung mga land developer. Kaya makikita mo sa batas natin, dyan mismo sa Republic Act 6657 na tinatawag Comprehensive Agrarian Reform Law, bawal po, non-negotiable ang tinatawag na irrigated lands at irrigable lands. Hindi po pwede na i-convert sa ibang gamit, no? Pero anong nangyayari? Yung ating mga palayan, no? Anong makikita mo sa ngayon? No? Mga bahay, no? At ang ating gobyerno noon pa man at lalo na ngayon, sabi ng ating presidente ngayon, ay kailangan natin yung tinatawag na food security, sufficiency, at tinatawag na sustainability ng ating pagkain. Karoy, kaugnay niyo namang nabanggit ninyo yung food security, sustainability na dapat bawat pagkainan may pagkain. Paano natin mapapalakas yung kapasidad ng ating mga magsasaka? Well, unang-una, kailangan matigil ang tinatawag na land conversion. Kailangan matigil yan. Pangalawa, yung tinatawag natin na support services doon sa mga lupain, no, na kung saan yung lupa ay naipamahagi na doon sa ating mga magsasaka. Pangatlo, at yun talaga ang pinakauna, yung tinatawag na land acquisition and distribution. Sa totoo lang, kung tayo ay kumakalikot doon sa ating Google, no? Libo-libong ektarya at mga malalaking tao ang hindi po na-isyuhan ng tinatawag na notice of coverage. So, dadami ang populasyon, no? Dadami ang populasyon, kukunti yung mga lupain na tinataniman natin ng pagkain. Pagdating naman po sa mga makinarya na kakailanganin po ng ating mga magsasaka, even also post-harvest facilities, paano po kaya natin matutulungan sila dito, Karoy? Well, ako yung pinaka-leader ng 27 federations, no? Sa farmer sector sa ilalim ng National Anti-Poverty Commission. Ang ginagawa namin, tinutulungan namin ang mga magsasaka ng mga workshop para malaman nila na mayroong batas, no, para doon sa suportang serbisyo. At tinuturuan namin paano gumawa na kahit man lang tinatawag na letter of intent, no? Papunta doon sa Department of Agriculture
papunta doon sa DAR upang magkaroon ng mga makinaryas para doon sa pagbungkal ng lupa. At mayroon ding tinatawag na production funds para doon sa sa pagsasaka nila. At mayroon ding tinatawag upang mas mabilis makapunta doon sa palengke yung kanilang mga ani, ay mayroong tinatawag na farm to market road, no? So yun po, no, ginagawa namin 'yan. At mayroon kaming halimbawa sa Batangas, no? At saka sa Negros, galing ko lang kanina, galing ng Negros, ay maraming mga traktura na kaming nakuha. At yan po sa pagsisikap ng samahan namin, tinuturuan namin sila, at yung ating local government units, mayroong tinatawag na special body, no? Special body. So doon sa special body, mayroong tinatawag doon na CAPSI, City Agricultural Council yan. So doon pinaparehistro namin yung mga organisasyon, no? At pina-accredit namin yung mga organisasyon at sumali doon sa council na yan dahil mayroong tinatawag doon na pundo para sa mga magsasaka. Okay, panghuli na lamang po, Karoy. Sa ating po mga younger generation, yung mga millennials, Gen Z, sabi niyo nga ang ilan ay pinipili ng pumunta sa ibang industriya. Ano po ang mensahe niyo po sa kanila, sa ating mga kabataan, para mahikayat po sila na piliin ang sektor ng agrikultura? Hindi totoo na walang pera doon sa pagsasaka. Mayroon. Ang pinakamahalaga, yung tinatawag na plano, na mula sa land preparation hanggang doon sa marketing. Dapat kumplito ang plano niyan. At mayroong pagkakataon, no, na sila ay makatapos sa pag-aaral dahil mayroong scholarship, no, doon sa Department of Agriculture, sa Sugar Regulatory Administration, at saka sa DAR. No? Walang bayad ang kanilang pag-aaral, makatapos sila sa kolehiyo, pero dapat sila, ang kukunin nila ay related doon sa agrikultura. Ngayon, kailangan magsikap ang mga kabataan sa pag-aaral kung saan patutungo ang ating ekonomiya upang sa ganon magkaroon sila ng parte doon sa pagpaunlad ng ating ekonomiya sa buong bansa. Well, Karoy, Mahinay, maraming salamat po. Idea po ninyo para po isulong ang karapatan ng ating mga magsasaka. Salamat po, Karoy. Maraming salamat. Disaster Watch. Paghahanda sa The Big One. Mahalagang impormasyon ukol sa Valley Fault System. Ang Valley Fault System ay isang active fault na tumatagos sa Kalakhang, Maynila at sa mga kalapit nitong lalawigan. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro at kayang lumikha ng 7.2 magnitude na lindol. Apektado nito ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal, pati ang ilang lungsod sa Maynila at ilang bayan sa Bulacan. Ang East Valley Fault ay may habang 10 kilometro at tumatagos sa mga bayan ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Kaya nitong lumikha ng magnitude 6.2 na lindol. Iba yung paghahanda ang kinakailangan sa panahong nagbabadya ang sakuna. Makilahok sa mga earthquake drill sa inyong komunidad. Maglista ng mga emergency number na matatawagan. Magtakda ng isang lugar na magiging tagpuan kung sakaling magkakahiwalay ang pamilya. Suriin ang bahay at gusali kung paano mapapatibay. Maghanda ng emergency kit kung kailangan lumikas. Tandaan, kahandaan ang susi sa kaligtasan. Huwag malito, dapat laging listo. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang Apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood, oras-oras, mula sa Luzon, Taytay ti pananagnagaan ti maysa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka
hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA Ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakapantay at laging rumoronda sa PTV. Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Ang buhay ay parang isang magandang tanawin. Hindi porket maaliwala sa paningin ay wala ng mga problemang iniinda. Sa mga kwentong aming naipakita, sana ay hindi na tayo magbulag-bulagan pa at makisa sa paglutas ng problema. Hanggang sa susunod na episode, ang programang Kakampi ng Masa. Ito po si Tony Chavez. At ako naman si Diane Querer para sa Serbisyo muna sa PTV.